Magandang gabi mga kababayan. Mapag-usapan na naman natin itong mga panawagan sa ating mga kababayang mga Iglesia ni Cristo. Ang panawagan mga kababayan sa National Rally for Peace ay ang pagkakaisa sa mga sambayan ng Pilipino, no? Unity mga kababayan, unity ang kailangan nating mga Pilipino para sa ikauunlad ng ating inang bayan at saka sa ikabubuti sa pamumuhay ng mga sambayan ng Pilipino. Dapat yun talaga ang titingnan, lalong-lalo ng mga kababayan sa ating mga government official. Dapat kasi isantabi yung mga pangsariling interes mga kababayan. Kung ano yung dapat, kung ano yung nakabubuti sa mas nakakaraming Pilipino, dapat yun talaga ang tutukan ng ating ng ating mga government official. Pakinggan natin mga kababayan yung mga hinanaing, no? Yung mga demand ng ating mga kababayan. INC National Rally for Peace. It was an impressive show of unity with people standing strong in support of the church administration. Their message was clear. They want government officials to put the country's well-being first ahead of personal interests. Now, the rally's impact went beyond the Philippines, stirring reactions from Yung personal interest kasi mga kababayan, yung pangsariling lang ang mga, yan ang pangunahing problema ng ating mga government official, lalong-lalo na ngayon itong ating mga congressman, mga kababayan, hindi naman lingid sa ating kaalaman. Itong ginagawa ng ng ating mga congressman sa ngayon, no? Hindi na natin masyado maintindihan ang kanilang mga ginagawa. Wala na, nawala ang kanilang magiging makabayan, no? Andyan na yung talaga, parang nabasag na talaga ang unity, nawala yung pagkakaisa sa sambayanan, nagkawatak-watak. Mayroong sinisira, may naninira mga kababayan. Atin na lang pakinggan muna itong mga panawagan ng ating mga kapatid, ng mga Iglesia ni Cristo. Across the globe, take a look. I think national unity is very important in the Philippines nowadays because kasi yung bansa natin ay nagde-develop, tapos kailangan natin ituon ang lahat ng ating atensyon sa progress, ganun. Tapos kung patuloy tayong nagkakagulo around these factions, mas lalo tayong babaon sa kahirapan. I think political tension inside the Philippines and factions in the Philippines will just make a bad impression towards foreign investment and will not lead them to try to invest in the Philippines because they think that the country is in a precarious situation wherein there's no security or certainty. How important is the national unity at this time? When we are Sa atin kasi dapat mga kababayan, lalong-lalo na ito sa ating mga Pilipino, no? Nasimula na sana ni PRRD ang pagiging pagpapaunlad sa ating inang bayan. Dapat yun na lang sana ang tinutuloy-tuloy. Kaya lang mga kaibigan, medyo nalihis ito ngayong administrasyon ni BBM, no? Kasi hindi nga tayo magtagumpay kung ang ating mga government official ay hindi magkakaisa, no? Ito ngayong kaguluhan sa ating political masyado mga kababayan, nakakasira talaga ito sa image natin, no? Lalong-lalo na sa mga foreign investor. Wala talagang maglakas loob mga foreign investor nga mag-i-invest dito sa ating bansa kung ganito ang sitwasyon ng ating mga politiko, diba?
ang ano, yung taong bayan sana walang problema. Ang problema itong ating mga government, opisyal, mga kababayan. Kasi nangingibabaw sa kanila talaga ang kanilang political agenda. Yung kanilang mga political ambition, mga kaibigan, yan ang sumisira sa atin. No? Hindi tayo magtagumpay, hindi tayo uunlad hanggat hindi magkakaisa, wala tayong unity. No? Ang unity sana, nasimula na kung hindi yun nasisira, kaya lang dahil sa mga ambisyon, masyadong ambisyon ng ating mga government official, no? Nasisira ang unity. Pagka, mga kababayan, hindi tayo magkaroon ng unity, kung hindi irespeto ang bawat isa, hindi magre-respetuhan. Patuloy na lang tayo mga kaibigan sa mga hinanaing ng ating mga kapatid. United, then we can surmount any challenges and accomplish any goal. The development of our society and country depends on this spirit. In fact, civilization came into existence because of the unity among people. In order to lead a peaceful and fulfilling life, it is very important for people to stay united. Totally against what's happening in the Philippines right now because of this always cracking down oppositions, especially in the coming 2025 elections and the 28 elections. So there were a lot of things happening in the government right now which lead to political harassment and political unrest that will makes the Philippines the image bad to the international. When the population is united, there is stronger collective will to uphold democratic and values of the rule of law. This unity, on the other hand, can lead to a weakened democratic system where different functions undermine each other and erode trust in institutions. Sa Pilipinas, bakit importante? Alam niyo mga kababayan, ang masaklap lang kasi ito sa nangyayari sa atin. Ito talagang nangyayari sa ngayon. Ang problema, masyado nilang pinapairal ang mga political agenda nila. Ito mga political harassment na ginagawa talaga ng Quadcom, no? Kay BP Sara, yung ginagawa talaga nila, gusto lang i-crack down ang mga Duterte, mga kababayan. Yan talaga masisira ang unity. Ang mga taong bayan walang problema. Ang problema nasa mga congressman, nasa administrasyon. Ngayon, kung gusto natin nga uunlad ang ating bayan, gusto natin uunlad tayo ng lahat, dapat ang ating mga congressman ay wag na muna, isang tabi lang muna nilang kanilang political ambisyon, mga kaibigan. Dapat talaga irespeto ang bawat isa, irespeto, igalang ang saligang batas. Kailangan talaga irespeto ang batas, hindi ang batas parang nilalagay na lang nila sa kanilang kamay, mga kababayan, katulad ng Quadcom. Nag-ala yung Quadcom, nag-ala korte, hindi naman sila korte. Ang Quadcom ay hindi korte, ang Kongreso ay hindi husgado, mga kababayan. Pero ang ginagawa nila kasi sa mga Duterte, kay BP Sara, naano sila dahil sa political ambition nila. Yun ang nakakasira. Paano tayo magkakaisa kung hindi natin irespeto ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga congressman na yan, no? Wala silang respeto. Ang mga congressman walang respeto sa Vice President. No? Ang importante talaga magka-unite ang presidente at saka yung Vice President. May problema, no? Problema sana, pambansang problema, dapat si presidente, pag hindi niya kayang wala siyang masyadong ideya kung paano i-resolve ang problema, dapat una niyang kausapin ang Vice President. Yung dalawang opisyal na yun talaga dapat
Yun talaga ang magka-unite sa problema ng bansa. Hindi pwedeng makikisawsaw ang First Lady. Hindi pwedeng makikisawsaw muna ang Congressman. Sabagay, pwede yung Congressman, yung Senate President o Speaker, no? Pero andoon yung Vice President, Presidente at saka Vice President o yung apat na leader mga dapat nagkakasundo yan. Parang pag may problema, masolusyonan, matugunan, no? Magpapalitan sila ng opinion. Hindi pwede ang problema isinantabi. Ang daming problema sa mga Pilipino, ang daming problema sa bayan. Pero ang talagang inuuna nila ay ang political harassment sa Vice President, no? Yung impeachment sa Vice President. Kaya tama naman yung panawagan ng mga kapatid natin, mga Iglesia ni Cristo, no? Magkaisa tayo. Isang tabi natin ang mga higwaan, isang tabi natin ang ating mga personal nga interest. Unahin natin ang problema sa bayan. Ang problema sa sambayanan, yun talaga ang priority, hindi yung personal nga interest. Ganun dapat, diba? Hindi yung, ito kasing nangyayari ngayon, ang nangyayari na ngayon sa ating politika, masyadong masyadong magulo dahil sa ambisyon ng ilang mga politiko. Tapos andyan din yung nanggugulo, yung mga sangay ng kalaban sa ng estado, mga kabayan, yung mga partido ng komunista, no? Andyan din, yun din talaga ang number one sumisira. Dapat yun ang iingatan, no? Yung hindi naman kasapi sa komunistang grupo, dapat huwag nang masyadong pakinggan yung mga, alam naman kung sino yung mga nasa makakaliwang grupo nga nandyan sa Kongreso, no? Bakit ang boses ng mga makakaliwang grupo ang siyang sinusunod ngayon ng ating mga, lalong-lalo na itong ating speaker? Si Mr. Speaker, dapat Mr. Speaker, pakinggan mo ang mga hinanaing ng taong bayan. Gawin nyo ang inyong trabaho, gawin nyo sa tama ang inyong tungkulin. Hindi pwedeng, kasi ang mga tao hindi naman ugok hindi naman bubo no? Ako nga, hindi ako matalinong tao, no? Hindi ako magaling. Ang utak ko, ganun lang kakitid ang utak ko. Pero nakikita ko itong mga ginagawa ng ating mga politiko. Nakikita ko ang ginagawa ni Martin Romualdez at saka ni Saldico, no? Naunawaan ko yung ginagawa ng ating presidente mapagkuha sa mga pundo ng mga ahensya ng gobyerno. Yun dapat yung mga mga bilyon-bilyong pundo na yun, dapat gagamitin sa tama yun. Hindi naman sa ayuda, kunwari ayuda. Kung ano yung ikabubuti sa lahat, ayun talaga dapat ang pinaka-priority. Halimbawa, itong kalusugan. Hindi naman lingid sa ating kaalaman. Ang dami ngayong mga Pilipino mahihirap, may mga sakit na walang kakayahang magpagamot sa mga hospital kasi napakamahal magpagamot sa hospital. Dapat ang pinupunduhan ng husto, yung mga ahensya nga nagkakatulong sa mga mahihirap ng sambayanan, mamamayan. Yung PhilHealth, dapat yun talaga pinupunduhan yun. No? Yung DSWD, dapat yun ang ayusin. Yung sistema ng DSWD, dapat yun ang ayusin. Yun ang punduhan. Huwag tapyasan sa halip dadagdagan ang pundo niyan. At saka yun ang tutukan. Kasi yun siya ang diba? Yun dapat ang namimigay ng ayun. Yun dapat ang tumutulong. Huwag naman yung kaya lang ang problema sa DSWD. Well, hindi rin maayos ang serbisyo ng DSWD. Tapos itong Malasakit Center nga itinatag ni former President Duterte, andyan ngayon namamahala si Senador Punggo. Isang tabi mo na yung mga pamulitika.
Dapat yun ang pupunduhan kasi hindi naman lingid sa ating kalaman. Ang daming mga mahihirap ng mga pasyente ang lumalapit dyan sa malasakit center at natulungan naman. Yun dapat ang yun dapat ang tutukan, yun dapat ang pupunduhan. Kung ano yung nakakatulong sa sambayan ng Pilipino, yun ang dapat yun dapat ang tutukan. Hindi yung akap, hindi yung kung ano-anong ayuda nga ang pangsariling interes lamang ang iniisip, no? Kung gusto nating magkaroon ng unity, irespeto natin ang bawat isa, irespeto ng mga politiko ang bawat Pilipino. Mapolitisyan man siya o maordinaryong mamamayan, dapat irespeto, igagalang upang igalang din siya sa mga ordinaryong Pilipino. Tulad ko. Ako talaga sa totoo. Sa mga vlog ko, kung ano-anong sinasabi ko kay Martin Aromoldes. Kasi wala akong galang sa kanya kasi yung ginagawa niya. Igagalang mo ba yung tao? Nakikita mo naman kung ano yung ginagawa niya. Diba? Kung ikaw ay isang matino government official, huwag mo nang diktahan kung ano man yung ano man yung naaayon sa saligang batas, irespeto mo, sundin mo, no? Huwag mo manipulahin, diba? Tulad nung ito nga yung nangyayari sa nitong kandidatura ni yung tumatakbo doon sa first district ng Leyte. Ano pangalan yung babae noon, nakalimutan ko yung apelyido. Yung katunggali ni Martin Romualdez. Basta na lang nawala sa lista, di ba? Hindi po 'yun makatao. Yung ginagawa nila pagka walang galang sa Vice President, upang igalang namin kayo, igagalang nyo rin ang matuto din kayong gumalang, lalong-lalo na sa Vice President, nga hindi nyo ginagalang. Kami mga vlogger, talagang hindi rin kami gagalang, hindi rin namin kayo igagalang, kasi hindi naman talaga kayo kagalang-galang eh. No? At bago tayo malihis dito sa mga kababayan, topic, itong panawagan ng ating mga kababayang Iglesia ni Cristo. Pakinggan muna natin ang kanilang mga hinanaing patungkol dito sa ating mga government official bago tayo maglabas ng ating mga opinion. Itong sa akin mga kaibigan, opinion ko lang ha. Yung nararamdaman ko lang, yung talaga ilalabas ko. No? Kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung feeling ko, yun ang sinasabi ko. Makikinig na lang muna tayo mga kaibigan kasi iba naman yung opinion ko, iba yung pananaw ko, iba din yung pananaw ng iba nating mga kababayan. Sa'yo, ay nangyayari doon kahit nagkabata? Ay, kasi lahat ng mga pamilya ko karamihan nandun pa sa Pilipinas eh. Na siyempre, ang kinabukasan din ng mamayang mga Pilipino, pamangkin ko, o either or magiging generation pa ng kamag-anak ko, dapat pipilit talaga tayo ng magandang leaders sa bansang Pilipinas. Para sa akin, napakahalaga yung kaisahan na dapat ay magkaisa kahit saan man tayo, lalo na kahit ako ay nandito ako sa Australia, ay natili pa rin sa akin ang And today, Yun talaga ang the best. Yun talaga ang the best dapat. Yung pagkakaisa. Ang wala nang ibang maganda sa lahat, kundi ang pagkakaisa. Yun ang yaman talaga, yun ang kayamanan nga sana nandyan sa puso sa bawat Pilipino, yung pagkakaisa. Hindi yung magkawatak-watak, magkapaksyon-paksyon tayo, yan ang nakakasira sa image ng ating inang bayan. Hindi tayo magtatagumpay sa ating mga layunin kung hindi tayo magkakaisa, kung hindi tayo magrespetuhan sa bawat isa.
Kung ang laman ng ating isip ay apang sa ating sariling interes lamang, talagang hindi tayo magtatago, hindi tayo magkaroon ng pagkakaisa. Kasi pag wala tayong respeto, upang magkaroon ng pagkakaisa, ang pangunahing sandata sa pagkakaisa ay ang respeto sa bawat isa. Ganon yun. Kung nirerespeto lang sana ng mga congressman na tinatawag kong sindikato, kasi nagmalaala sindikato kasi yung kinikilos nila eh. Diba? Kung nirerespeto lang sana nila ang Vice President at saka yung former President, wala naman sanang problema eh. No? Maganda na sana takbo, nagtutulungan. Kaya ang problema, tinitira nila, diba? Di nagre-react ngayon. Kaya yun ang problema. Tapos gusto nila, yung political agenda, yung plano talaga, gusto nilang baguhin sa ligang batas. Alam naman natin si former President Duterte talagang todo effort siya upang mapaganda ang inang bayan. Tapos sisirain sa susunod, yung sa mga, yung kanyang, ano tawag nito? Yung sumusunod sa kanya, yung naumpisahan niya, yung pinaghirapan niya, ay sinisira sa kanyang, sa kanyang, mga kabayan, yung kumahalili sa kanya mga kabayan, yung termino hindi ko mabanggit. Diba? Kaya siya nagre-react eh, katulad yung gusto nilang baguhin ang konstitusyon, mga kaibigan. No? Kaya doon talaga nag-react si PRRD. Diyan nagsimula yung gulo. Tapos yung binabanata na si BP Sara, siyempre doon nag-react si PRRD. Kaya doon nagsimula yung sinabing parang malaman talaga kung sino ang totoong corrupt na silang ipinibintang na kay BP Sara. Open book tayo. No? Buksan nyo ang libro. Para andyan talaga magiging transparency. Magiging transparent kayo. Ayun, doon nagsimula ang gulo. Pero kung ang ating mga congressman, kung nirerespeto lang sana ang ating Vice President, wala tayong problema. Kung ang ating presidente maninindigan sana, kung mayroon talaga siyang isang leadership na talagang may direksyon, hindi pwede yung papaling-paling ang isang leader. Dapat talaga ang isang leader manindigan. Yun nga sinasabi ko niya, pagka mayroon siyang hindi masyadong pagdesisyon na maalanganin siya, dapat kakausapin niya agad ang Vice President. Kung may problema patungkol sa ating sambayanan, bilang isang presidente, kayo nga may Vice Presidente. Dapat sana ang kakausapin patungkol kung may problema, ang Vice President. Pagka hindi pa rin talaga sila satisfy, dapat ang isusunod papatawag ang Senate President. Bago yung bago yung speaker, yung apat na leader na yan, yun talaga dapat ang magka-unit, yun talaga dapat ang mag-usap-usap. Kaya lang ang problema, iba ang isip ng ng speaker. Yun talaga ang sumisira. Siya ngayon ang sinusulsula ng mga makakaliwang grupo dahil sa kanyang ambisyon, nawala na siya sa direksyon, nawala na siya sa focus. Kumbaga, ginagamit na siya ngayon ng mga makakaliwang grupo. Sinisira na nila dahil sa ambisyon, sinisira ngayon ang Vice President kasi sa tingin nila, yun ang balakid sa kanilang ambisyon. Di nawala ang kanilang tungkulin sa bayan, nawala na sila sa focus. Nandoon na sila nakapokus sa kanilang political harassment, sa kanilang kung paano nila sisirain ang Vice President o ang mga Duterte ng silang balakid sa kanilang ambisyon sa politika.
Kasi pagka ang isang Duterte na naman ang makaupo sa Malacanang mga kababayan, yung ginagawa ngayon ng mga congressman, hindi talaga nila magawa. Tulad kay PRRD noong araw. Diba? Hindi nila nagawa ngayon, nagawa nila. Walang nakapagsuot sa kanila ng Rolex noong araw, panahon ni PRRD. Walang congresswoman nga naka sabit ng bag nga milyon ang halaga, panahon ni PRRD. Diba? Kaya nadala na sila sa ano na yan. Kaya sumang-ayon na lang sila nga sisirain si VP Sara kasi pag nakaupo, once na makaupo ang isang Duterte, tigil lahat yung mga kaanuhan nga ginagawa nila, mga kababayan. Diba? Kaya tama naman yung sinasabi ng mga iglesia, ating mga kapatid iglesia, na dapat pumili tayo ng isang matinong leader. Sinong leader ba ang ating pipiliin, ang ating kailangan, mga kababayan? Hindi naman sa pagkawalang respeto, no? Kasi dapat nga, magre-respetuhan tayo lahat. Kung si Martin Romualdez, mga kababayan, ayun ko, sa tingin ko lang, sa tingin ko lang, malabo tayo dyan, mga kababayan. Para sa akin lang, Kung si Saldico, mga kababayan, patay tayo dyan. Si BBM, andyan na ngayon, kasalukuyan, andyan na ngayon, yung ating leader ngayon, ano nangyayari? Alanganin tayo, di ba? Kaya mas pipili pa tayo ng mas magaling pang leader. Diba? Yung leader nga makatao, yung leader nga ang titingnan ay ang sambayanan, ang bayan. Hindi yung leader nga ang titingnan lamang yung pundo ng mga taong bayan kung paano nila ilipat sa kanilang bulsa sa pamamagitan ng ayuda. Diba, mga kababayan? Pagkakaisa sana, yan talaga ang magandang yan talaga ang pinaka-the-best. Magkakaisa tayo, magkaisa. At hindi ko na lang masyado pahabain, mga kaibigan, itong aking aking opinion. Hindi ko na lang masyado pahabain itong aking video, mga kababayan, at medyo gabi na at humahaba-haba na ako masyado, mga kababayan, at maraming salamat na lang sa inyong panunood. At saka ito palang nadagdagan ako ng 2 subscriber, mga kababayan. Nagiging 82. 82 subscriber na, mga kababayan. Napakalayo ko pa sa 1,000 subscriber nga hinihiling ni YouTube. Mga kababayan, kung pwede, kung sino yung hindi pa nakapag-subscribe sa akin, subscribe naman. Umabot na ang mga views ko, mga kababayan, ng 120, pero yung subscriber ko talaga, 82 lang. Kahit yung 120 sana, kung mai-subscribe ako niyan, masaya na ako. At maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Muli, Biker Adventure, Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan, mga kaibigan, at God bless you. Maraming salamat po.